or punta sa atin pong Bible study. At ang ating pong ah, ang ating pong inihandang Bible study, mga kapatid, ay pagpapatuloy po yung ating tinatalakay na series of lesson in the book of Genesis. At sabi ko nga po nung nakaraan, in our previous lesson, na malapit na tayo matapos dito sa aklat ng Genesis. So, we are already in the last part of this book. At sa umagang ito, atin pong titingnan ang pamagat po ng ating pag-aral, Bible studies. The Lord was with Joseph. And we are considering the chapters 39 to 50 of the book of Genesis. So, tingnan po muna natin yung family tree sapagkat napakahalaga po nito. All throughout the Bible, even in the New Testament, you will always read these three persons, no, na nababanggit palagi. Abraham, Isaac, and Jacob. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob. God swore to Abraham, Isaac, and Jacob. So, itong tatlong ito ay hindi po napaghihiwalay. So, yan po ang kanilang family tree. Si Abraham po ay nagkaroon ng anak, his son of promise, which is Isaac. Actually, dalawang naging anak niya dyan, si Isaac at saka si Esau. Kaya lamang po, actually, na-mix up po. Si Isaac ay yun yung pangalawang anak ni Abraham. Yung nauna po, si Ismael, yung kanyang anak kay Hagar. So, Isaac was the son of promise, and then si Isaac nagkaroon ng dalawang anak, si Esau at saka si Jacob, yung kambal. And Jacob, which his name was later changed by God to Israel, nagkaroon po siya ng 12 sons and 1 daughter. Itong 12 sons na ito ay, yan po yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Yan po nanggaling yung 12 tribo ng bansang Israel. At dito po sa tribo ni Judah, diyan po nanggaling yung Messiah. But that is not our lesson this morning, because sa chapter 39 nga po ng Genesis hanggang sa chapter 50, ang main character po dyan ay si Joseph. Okay? So, let's go right away to the chapter. The central character is Joseph sa Genesis 37 to 50. And nabanggit din po dyan, napag-aralan natin last Sunday, that itong si Joseph, siya po yung pinakamamahal, pinakapaborito ni Jacob sa lahat ng kanyang mga anak. And dahil po dyan, nagselos po yung kanyang mga kapatid, at ang nangyari po, ibinenta siya sa mga Ismaelites. At ito po mga Ismaelites ay naglalakbay papuntang Egypt. So, if we look at the map for us to understand better, si Jacob at yung kanyang pamilya is living in Hebron. No? Nung sinugo ni Jacob itong si Joseph na tingnan mo nga yung mga kapatid mo kung anong kung kumusta sila, sapagkat yung kanyang mga kuya nagpapasto ng mga yung mga tupa, no? So sila po ay nagpapasto dito po sa area ng Dothan or Shechem. Medyo malayo po yan mga kapatid, no? Ito yung Hebron, nandito po yung Dothan. So, siguro mga ilang araw na paglalakbay po yan. And ang nangyari po, yun nga po, ibinenta si Joseph
doon sa mga Ismailites, and he ended up in Egypt, doon po sa bahay ni Potiphar, who is the captain of the uh, ni Paraon. So the Ismailites sold him to Potiphar, captain of the guard of Pharaoh, ni Paraon. At ang nangyari po dyan, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar. Ang kanyang buong bahay, pag-aari, ipinagkatiwala kay Joseph. Sa atin po nabasa last week, nakalagay po doon sa talata na the Lord was with Joseph. And the Lord blessed everything na ginagawa ni Joseph. Kaya pinagkatiwalaan siya ni Joseph. Ngayon, ang nangyari po dyan, yung asawa ni Potiphar nagkagusto kasi binanggit din po sa talata na ito po si Joseph ay isang matipuno at buwapo. Kaya nagkagusto po yung asawa ni Potiphar. Ngayon, araw-araw siya po ay tinutokso. Every day, he was being tempted by the wife of Potiphar. And it so happened na may isang araw na silang dalawa lamang ang natira doon sa bahay at na-corner niya ito si Joseph. Ngayon, habang si Joseph ay tumatakas na kuha po yung kanyang damit, yung kanyang outer garment. And so, isinumbong ng na ginawa ng kwento nitong asawa ni Potiphar, pinagtangkanaan niya ako ni Joseph. Kaya ang nangyari, si Joseph po ay ikinulong. He was wrongfully imprisoned. But then even in prison, the Lord was with him. Pinagkatiwalaan din siya nung captain of the prison, yung taga-pamahalan ng prison. And so, while he was in prison, ang nangyari po dyan, he interpreted the dreams of two prisoners. Una po dyan, yung dream ng cupbearer of the king. He interpreted that dream, and also the dream of the chief baker. At ang nangyari po, nagkatotoo yung interpretasyon ni Joseph through the providence of God. So, ang nangyari dyan, nung itong cupbearer ay na-reinstitute doon sa palasyo. At nagkaroon ng dream si Paraon na walang maka-interpret. At naalala niya ngayon, nung siya ay nasa kulungan, merong isang Hebrew slave who is able to interpret dreams. Kaya ipinatawag ng Paraon si Joseph. And he interpreted the dream of the Pharaoh, ni Paraon. At na-interpret ni Joseph through the providence of God, yung dream ni Paraon. At si Paraon ay na-impress, kaya ginawa po siyang, he was appointed governor of Egypt. Kasi ang dream ni Paraon ay merong anyang 7 baka. Mali yung drawing eh. Kalabaw. Sa dream ni Paraon, kung babasahin niyo po yung Genesis, and I hope you are reading the book of Genesis as we go through this series para masundan po ninyo. In your own home, basahin po ninyo. Maganda pong kwento eh. Marami pong aral ng pupuno. Ang dream po ni Paraon, meron pong 7 cows na matataba. At meron ding lumitaw na 7 cows
na mga payat. At ang nangyari, itong mga payat na mga baka ay kinain yung matatabang baka. At nanaginip siya ulit. Ganon din, 7 grain ng trigo. At meron ding 7 mapapayat na trigo. At ito, kinain din yung matataba. Hindi ngayon ma-interpret para naguguluhan siya anong ibig sabihin. Kaya nung ipinatawag si Joseph, ang sabi niya, ito ang interpretation ng iyong dream. Meron niyang 7 years of plenty wherein talagang sagana ang mga ani. And after that, there will be 7 years of famine. Kaya, ang sabi ni Parao, anong gagawin natin? Sabi ni Joseph, mag-appoint ka ng isang governor para makapag-imbak ng pagkain kasi sa darating na 7 years of famine, mamamatay ang lahat kung walang pagkain. And so, sabi ni Parao, he was impressed. He appointed Joseph governor of Egypt. And he oversee the storing of food during the 7 years of plenty. At ang nangyari nga mga kapatid, nagkatotoo. At during those years of famine, yung mga kapatid ni Joseph ay isinugo ng kanilang ama. Na pumunta kayo sa Egypt kasi nabalitaan natin na mayroong mabibiling pagkain doon. Kaya isinugo at pumunta sila sa Egypt para bumili ng pagkain. And so, yung mga sumunod na dyan na chapter is yung plano na ni Joseph kung paano siya magpapakilala sa mga kapatid. So, eventually, mga kapatid, he was reunited with his father. And dinala niya doon sa Egypt at doon sila nanirahan. Actually, matagal po silang nanirahan dyan ang bansang Israel. And then sa Exodus, papabasa po dyan na pagkatapos ng mga more than 400 years, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi kilala si Joseph. Kaya nag-iba naman yung treatment sa mga Israelites. So, yan po yung story ni Joseph. Now, I want us to study itong statement na ito. Sapagkat doon po sa Genesis chapter 39, this was mentioned 4 times. The Lord was with Joseph. The Lord was with him. The Lord was with Joseph. The Lord was with him. Now, if a thing is, or a statement is repeated, not only twice, but more than 2 times, ang ibig pong sabihin niyan, importante yan. May ini-emphasize. And even Joseph, nung sinabi niya sa Paraon, kaya 2 beses yan na naginip ka ng ganyan, is ini-emphasize na ito ay mangyayari. So, let us look at this statement. No? The Lord was with Joseph. Now, mga kapatid, you may be wondering, is the Lord really with Joseph? Because if you read the account of this man, Joseph, mapapaisip ka. Bakit po? Galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. No? Baka ang nagmamahala sa kanya yung kanyang ama, na paborito siya, at saka yung kanyang ina. All the rest, galit sa kanya. Also, they wanted to kill him. Pero, napagitan yung panganay, sabi sa kanya mga kapatid natin yan, huwag nating patay.
Tapos, through Judah, ibinenta nga siya. Mapapaisip ka eh, talaga bang ang Diyos ay na kay Joseph? Maraming galit sa kanya. Yung nangyari pa sa kanya, halos patayin siya, tapos ibinenta siya. Oh. Tapos, he was alone. Mag-isa lamang po siya. Away from his family. And in a strange land. Have you ever experienced that, mga kapatid? Na ikaw lang mag-isa? Wala kang kakilala. No? Wala kang kaibigan. Doon sa isang malayong lupain. Di ba ang hirap mag-adjust? Baka minsan mapaisip ka pa eh. Talaga nga bang ang Diyos may may care sa akin, no? And he was a slave in Egypt. Isa po siyang alipin, utusan, and serving Egyptian master. We do not know kung ano po yung initial treatment sa kanya. Sapagkat sa pagtansya po ng mga scholar, 10 taon siya dyan sa Egypt. He was 17 years old when he was stealing the flock of his father. And when nung siya po ay humarap kay Paraon to interpret the dream of the Pharaoh, he was already mga 27 years old or 30 years old, sabi po doon sa talata. And also, palagi siyang tinitempt. He was repeatedly tempted by his master. Diba? Kaya po, wag po isipin ng sino man sa atin na tayo ay anak ng Diyos, eh, hindi na tayo magdadanas ng temptation. Hindi na tayo magdadanas ng trial. Hindi po ganun, mga kapatid. Bagkus, tayo pa nga ang ititempt ng kalaban. Bakit? Hindi naman ititempt yung kanyang kakampi na eh. Hindi po ba? Sino ang ititempt ni Satanas? Kundi yung mga anak ng Diyos. Yung mga nagtitiwala at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ito pa, ikinulong siya. Is the Lord really with him? Inakusahan siya he was wrongfully accused and he was thrown into prison. Kung titingnan po natin yung mga sitwasyon na nangyari kay Joseph, makakaisip ka, is God really with you? Ngunit mga kapatid, despite all these negative events and circumstances na nangyari kay Joseph sa kanyang buhay, God was always with him. Bakit po? Doon nga po sa yung naunang mga parts ng kanyang buhay, hindi naman siya pinatay ng kanyang mga kapatid eh. Gumawa pa rin ng Panginoon through the providence of God, gumawa pa rin ng paraan para ma-preserve yung kanyang buhay. At binenta siya, karating siya sa Egypt, and even he is alone in Egypt, we can repeatedly read doon nga sa chapter 39, 4 times that the Lord was with him. And atin pong tingnan, mga kapatid, ano nga ba ang karakter nitong si Joseph na ito? Why the Lord was with him? Why? Bakit espesyal sa paningin ng Diyos itong si Joseph? Ano nga ba ang
quality of character nitong tao. Una po, ito pong si Joseph, he will tell the truth even though it will get him in trouble. Sa panahon po natin ngayon, ang kultura po na nakapalibot sa atin is to tell lies in order to get us out of trouble. Hindi na po uso yung pagsasabi ng totoo. Pero ito po si Joseph, wala po siyang pakialam. No? Sabi po, doon sa Genesis chapter 37, verse 2. Meron pong talata dyan na nagsasabi, he brought their father a bad report about them. While Joseph, sabi po dyan, Joseph was 17 years old. And he was tending the flocks with his brothers. And he brought their father a bad report about them. Sumbongero, ito si Joseph, nagsusumbong sa kanilang ama kung ano yung masamang gawain o maling ginagawa ng kanyang mga kapatid. And maybe that is also the reason why they hated him. Ayan, si Joseph, magsusumbong na naman yan doon sa ating ama. No? Pangalawa, mga kapatid, yung kanyang panaginip, na naginip siya hindi lamang po isang beses yan, na naginip siya at sinabi niya sa kanyang mga kapatid, sinabi din niya sa kanyang mga magulang, ganito anyang panaginip. Sabi nga ng kanyang mga kapatid gusto mo bang kami ay lumuhod sa'yo, paglingkuran ka? Para kay Joseph, he's just telling the truth. Yun ang panaginip po Pangalawa, mga kapatid, the Lord was with Joseph because he is obedient to his parents. Masunuring anak itong si Joseph. Ang sabi po doon sa Genesis chapter 37, verse 13 to 14. And Israel said to Joseph, are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them. At ang sagot po ni Joseph, here I am. Narito ako, ama. So he is willing to be sent by his father to his brothers on a journey of many days. Kita po natin doon sa mapa kanina, mga kapatid. Malayo po yun. Siguro mga hindi lamang po 20 kilometers ang layo nun. Malamang nasa 30 to 50 kilometers po ang layo. But Joseph is willing to obey his father. Even though, alam niya na pagdating niya doon, yung mga dadatnan niyang mga kapatid niya o kuya niya, galit pa sa kanya. No? Hindi po siya nag-isip na, teka, punta ako doon, baka bubugbugin ako ng mga kuya. O ano kayong mangyayari sa akin sa daan? Sa aking paglalakbay. Baka may mangyayari masama sa akin. Hindi po. Ang sabi niya, here I am. Sa kanyang ama. So, we can surmise dito, mga kapatid, sa talatang ito na siya po ay hindi po siya nagdabog, hindi siya gumawa ng nagdahilan. Ang sagot niya sa kanyang ama, narito ako, ama. He is willing to obey his father, whatever the cost. Pangatlo, ito po si Joseph is a man of integrity. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig pong sabihin, itong integrity,
hindi lamang po honest, kundi may paninindigan. May nakatingin man o wala, honest ka pa din. May nakatingin man o wala, eh tama pa din ang iyong ginagawa. Kaya nga po nung inaakit siya, nung asawa ni Potiphar, ito po ang sagot niya. Sabi niya, "Look, my master does not know what is with me in the house." Ito nga naman, sila lang dalawa doon eh. Kung pwede niyang pagsamantalahan yung asawa ng kanyang amo. Bakit? Wala nakatingin. Dadalawa lamang sila doon. At araw-araw na ginawa ng Diyos, ay tinutukso siya nitong babaeng ito. But Joseph, no, has integrity. Na nandyan man yung kanyang amo o wala, alam niya na merong nakatingin sa itaas, ang Diyos. Kaya ang sagot po niya, he has committed all he has to my hand. Pinagkatiwala ito ng amo ko sa akin. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you. Because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against you? Joseph remained true and faithful to his master even when he is not. Sa kultura po ng mundo sa ngayon, hindi na po uso yan, mga kapatid. Padalas po niyan, yung kapag ka nakatingin si boss, sipag. Pag wala yung amo, di ba yung kasabihan, when the mouse is away, when the cat is away, the mouse will play. Kahit po sa opisina namin, mga kapatid, nangyayari po yan, nakikita ko po yan. Kapag wala yung boss, oy, hayahay. Diba? Ang agang kumain, ang agang natutulog, ang agang, or pakuya-kuya ko, walang, those are things na dishonest po yun eh. Pero ito si Joseph iba. May nakatingin o wala, tapat sa kanyang amo. May nakatingin o wala, tapat sa kanyang tungkulin. So he is a man of integrity. Pang-apat po, Joseph feared God. May takot siya sa Diyos. Bakit? O pwede naman niyang pakialaman yung asawa ng kanyang amo. Wala namang nakatingin. Hindi naman siguro magsusumbong yun kasi type nga siya nun eh. Pero this Joseph acknowledges that every sin is a sin against God. And he feared God enough that he will not allow himself to be tempted by the wife. Alam niya, kapag ginalaw ko ito, hindi lang ako kay Potiphar magkakasala. Bagkus, ang aking kasalanan ay una at higit sa lahat sa Diyos. Napakagandang example, mga kapatid, na ating tularan. Na lahat ng kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. Pagka kinuha ko ito, hindi lang ako nagkakasala laban sa aking amo, kundi laban sa Diyos. Let us regard every sin or every wrongdoings as a sin
against God first and foremost. Kagaya po nitong si Joseph. So he feared God. Panglima po, mga kapatid, ito po. He takes none of the credit for himself but gives God all the glory. Ito po, andin po sa panahon natin ngayon. Hindi na uso po ito eh. Ang uso po ngayon, yung pagbubuhat ng sariling upuan. No? Yung inaangat yung kanilang sarili. Ako. Marami yan. Ako ang nagpagawaan yan. Dahil sa akin, nagkaroon ng ganyan. Idea ko yan. But not with Joseph. Because he takes no credit for himself, but gives God all the glory, all the honor. Sabi po sa chapter 40, nung siya po ay nandoon sa kulungan at namanglaw nga itong dalawa dahil walang makapag-interpret ng kanilang panaginip. Ang sabi nila, may panaginip kami, kaya lang, wala namang makapag-interpret. Ang sabi ni Joseph, do not interpretations belong to God. Yung ability niya na mag-interpret ng dreams, he did not attribute it to himself. Hindi niya inako na, ako, kaya ko yan. Hindi po, mga kapatid. Kundi, he attributed that to God. Ang Diyos ang makapag-i-interpret ng mga panaginip. Kasi nung panahon po na yon, God, sabi po doon sa Hebrews, na nagpaparamdam, nagpapakita, nakikipag-interact ang Diyos sa mga tao in the form of prophecies, dreams, apparitions. Pero sa panahon natin ngayon, wala na po. Dahil dumating na nga at ang ating Panginoong Hesus at napasulat na ang Biblia. Wala na pong mga ganyan. Pero during those times, mga visions and dreams, nagbibigay po ang Panginoon. And Joseph said, walang ibang makakapag-interpret ng dreams, kundi ang Diyos. Ito pa po isang tagpo. Nung ipatawag siya ni Paraon, sabi ni Paraon, I have a dream and there is no one who can interpret it. Ngunit narinig ko, sabi niya, but I heard it said of you that you can understand a dream to interpret. Narinig ko may nagsabi na marunong ka daw mag-interpret ng panaginip. Ang sabi ni Joseph, it is not in me. Napakaganda mga kapatid. Sabi niya, it is not in me. Wala sa akin. Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Paraon. He gave the honor and the glory to God. Not me. Not me. Hindi ko naman kayang gawin yan kundi ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng interpretation for that dream. So, pang-anim po, mga kapatid, why the Lord was with Joseph is because he trusts in God and in God's promises. Sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 22. By the way, Joseph was mentioned along the heroes of faith in Hebrews chapter 11. Sabi po doon sa verse 22, by faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel by faith. Ito po ay
paglalarawan nung kaganapan sa Genesis chapter 50, nung si Joseph ay malapit ng mamatay, sabi po diyan sa talata, sabi niya, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land, to the land of which He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Bakit po niya nalaman yun? Yun po isang katanungan eh. Bakit alam ni Joseph na mayroong pangako ang Diyos na ilalabas sila sa lupang yan at dadalhin doon sa lupang ipinangako kay Abraham, kay Isaac at sa kay Jacob? Because Joseph knew his spiritual heritage. Alam niya, nag-aaral siya nung heritage ng kanilang pamilya. At meron po siyang pagtitiwala sa Diyos. He has faith. He trusts in God. Kasi po ang faith is trust and obey. Yun po ang para sa akin po, yun po ang pinakamagandang definition ng faith. Trust and obedience. Joseph has faith in the God of his fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and in God's promises to these patriarchs. Kaya alam po niya na mamamatay siya sa Egypt, kaya lang, ilalabas sila ng Diyos doon. So such was Joseph's faith in God that he considered his misfortunes as God's way of bringing about the good for his chosen people. Napakatindi po ng faith nitong si Joseph sa Diyos. Na even yung kanyang mga misfortunes, yung mga unfortunate events na nangyari sa kanyang buhay, inisip po niya, mga kapatid, na ito ay paraan ng Diyos upang mapabuti yung kanyang bansang pinili na bansang Israel. Kaya nga nung nakita nila na namatay na yung kanilang ama na si Israel, sabi ng mga kapatid ni Joseph, patay na yung ating ama. Re-respat na sa atin to si Joseph. Yun ang isip po nila. Bakit? Alam nila na ginawa nila ng masama si Joseph. Diba? Binenta nila eh. Eto, re-respat na to. Magre-rebels na ito si Joseph sa atin. Kaya po ang sabi diyan, perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him. Kaya po yung kanya mga kapatid, they went and fell down before his face. Nagpatira pa sila sa kanyang harapan. Humingi ng tawad. Pero ano pong sagot ni Joseph? Do not be afraid, for am I in the place of God? Diyos ba ako? Sabi ni Joseph. Diyos ba ako? Ito po ang maganda sinabi niya. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. See that? How strong is the faith of Joseph in God? Na yung ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya na kasamaan, inisip po niya na ginamit ito ng Diyos para sa kanyang kabutihan. At hindi lamang kabutihan niya, kundi kabutihan ng bansang Israel. Bakit? Kung hindi napunta si Joseph sa Egypt, baka namatay na sa gutom yung bansang Israel. No? And we need to have that kind of mentality na kagaya ni Joseph, na when we are faced with life's problems and difficulties, we can say what the enemy meant for evil,
God will use for our good. Di ba? Sometimes when we are faced with problems, mga kapatid, mabibigat na mga problema, tayo po ay sinusubok ng buhay. Isipin po natin na ginagamit ito ng Diyos para sa ating kabubuti. And meron pong binabanggit sa aklat ng Romans. Sige, picturean ko muna ninyo. What the enemy meant for evil, God will use for our good. There is a text in Romans which says, and we know that in all things, God works for our good. God works for the good of those who love Him, to those who have been called according to His will. Kaya yung mga nangyayari sa ating buhay na minsan masama, and minsan pinanghihinaan na tayo ng loob. Ano ba to? Mahal pa talaga ako ng Diyos? Bakit nangyayari ito sa akin? Totoo nga ba na anak tayo ng Diyos? Nangyayari ito sa akin, nagkakaroon tayo ng ganitong sakit. Nawalan ako ng trabaho. Anong pambayad ko sa ganito? Bumagsak ako sa aking examen. Lahat po, misfortunes in our lives. Let us not look at it as something that will break us, that will break our faith. And let us turn that negative into positive. Isipin po natin na sa mga bagay na yan, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para mapalakas, mapatibay ang ating pananampalataya. God works in all things for our good. To recap, mga kapatid, conclusion, the Lord was with Joseph because, una, he tells the truth even though it will get him in trouble. He is obedient to his parents. He is a man of integrity. He feared God. May takot siya sa Diyos. He takes none of the credit for himself but gives God all the glory and honor. And he trusts in God and in His promises. Nawa po ay ating i-emulate o sundin o gayahin itong example na ibinigay sa atin ni Joseph. Lalo-lalo na po mga kapatid sa mga kabataan. Sapagkat si Joseph po, ang edad po niya, mga nasa late 20s, early 30s nung siya po ay naglingkod bilang governor. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig and I hope meron pong tanong. I hope wala pong tanong. So, sa susunod po na pag-aaral atin pong ipagpapatuloy at tapos na po tayo sa Book of Genesis. Maybe we will just do a isang quick recap before we proceed to the next book, which is the book of Exodus. Tayo po ay awit, mga kapatid. Salamat.